Capricorn, this is your reading for the coming week. Check natin yung energies, mga messages, mga dapat mong malaman. Don't forget to subscribe, like, follow. Kung bago po kayo dito, I'm Purple Teen at maraming salamat po sa mga matagal nang sumusubaybay, yung mga nag-share ng mga readings natin, hindi nag-skip ng ads, yung mga nag-avail ng membership subscription, mga nagpapadala ng star, super thanks, and sa mga suki natin sa private readings. Pagdating sa private reading, kung gusto nyo mag-inquire, tingnan nyo na lang po yung mga nakasulat sa description. Nandiyan po yung link kung saan po kayo mag-i-inquire or magbubook. Okay? Hindi po ako psychic, hindi ko po kontrolado yung mga energies na mapipick up ng cards. Maaaring past, present, or future energies. Depende na yan sa inyo. This is just a general reading. Kaya hindi ito magre-resonate to all. Sa love reading, pwedeng masagap yung energy ng person mo, or kung may kakonect siyang iba, or kung may kakonect ka pang iba. Okay? Cross watchers, you are also welcome. Overall energy mo this week, a new start is coming, new moon. Sa area ng unexpected, the answers you need are coming. Wow, this is a blessing. And for the outcome, para sa week na to, you have expect powerful change, Capricorn. Ang ganda ng mga oracle cards mo. Latag muna natin lahat. Meron ka ring 3 of Pentacles reversed, Judgment upright, Emperor upright, and the Priestess reversed. At the bottom of the deck is 5 of Pentacles reversed. Okay, mention ko yung mga signs na meron dito, just in case may kaugnayan ito sa mga kaganapan mo this coming week. Pwedeng may Gemini, pwedeng may Earth, Taurus, Virgo, or Capricorn. Pwedeng may Aries, pwedeng may Libra or Taurus. Kuha tayo ng Lenormand cards. May mga numbers dito. Kung gusto nyo kunin yung mga numbers, bahala po kayo. Merong number 34, 29, 11, 21, 7. So, right off the bat, you have 3 cards na challenging pagdating sa iyong mga Lenormand cards. Kuha rin tayo ng oracle cards for your love reading. Wow! Addiction card, ano pa? Coffee cup, heart with the key, and Axe. Oh. So, umpisahan na natin mula dito sa iyong overall energy for this coming week. Merong simula para sa iyo, Capricorn. Hindi ko masabi if this is related sa career mo or sa love life mo, no? Kayo po ang makakaalam niyan, pero definitely may bagong panimula para sa iyo, no? A clean slate, a new chance or opportunity, a fresh perspective, okay? And when it comes dun sa unexpected, the answers you need are coming. So, magkakaroon ng conclusions, magkakaroon ng clarity, magkakaroon ng confirmation.
Kasi, yung mga kasagutan na hinihintay mo, ay darating na. Okay? So, sabi ko nga, this is a blessing. No? Halimbawa, naghihintay ka ng sign kung itutuloy mo ba tong pinaplano mo. For example lang yun. Or, naghihintay ka ng sign kung magki-quit ka na ba, magre-resign ka na ba, yung mga ganun. And, these answers, take note, plural, with S answers. Itong mga answers na to, ay darating sa'yo sa tamang timing. This week, abangan mo tong mga answers na to. Okay? These are confirmations or answered prayers. Kung may mga pinagdarasal ka, ito na siguro yung kasagutan doon sa pinagdarasal mo. No? Kung naghihintay ka ng go signal, ng big break, ng opportunity, ito na yon. Okay? Ito na yon. And pagdating sa outcome mo, overall positive eh. Kasi mabibigyan ka ng opportunity to start, which is the clean slate na sinasabi ko. And then yung mga hinihintay mong clues or kasagutan, darating sa'yo. Tapos, eto na yung mga pagbabago. So, overall, expect mo answers and pagbabago sa sitwasyon mo. No? Tignan nyo yan. Expect powerful change. So, ito yung ngayon, kung may ipinagdarasal ka, talagang answered prayer na yan this week. At hindi lang ka nabigyan ng sagot eh. Maaaring masolusyonan pa yung sitwasyon mo kasi andyan na rin yung pagbabago. Okay? So, napakagandang mga energies. Hindi ba? Yung iba sa inyo, yung answer na hinihintay nyo may kinalaman sa financial. Kasi kung nagkaroon kayo ng problema sa pera or crisis, ito na yung sagot. Yung iba sa inyo, kung nare-reject kayo sa trabaho or kung saan man, ngayon, maaaring matanggap na kayo sa trabaho. Okay? Oo. That is also indicative of the Five of Pentacles reversed. Kung meron mang mga umalis dito, magbabalik. Kung may nang ghost sa inyo, magkakaroon na kayo ng senyalis, magpaparamdam na yan. Yung mga ganun. Kung para kayong feeling ninyo, mag-isa kayo, left out in the cold, yung period ng loneliness na yan, suffering na yan, will end soon. Especially sa financial, kung naging hirap, gagaan na uli. Okay? So, yung mga bagay na kinakailangan mo, ay darating sa'yo, ipapadala sa'yo yan sa tamang timing. May mga taong ayaw makipag-cooperate. Or may mga hindi, alam mo yun, may mga tao na difficult pakisamahan this week. Merong mga hindi mag-a-agree sa'yo, for sure. May mga magkikriticize sa ginagawa mo. Okay? Possible na, yun, yung iba sa inyo walang tutulong sa inyo. You'll have to do it alone. Oo, walang gustong makisama sa'yo or sumama sa'yo, parang ganun. Feeling left out. Merong something na mare-revive with the Judgment card, Capricorn.
Kumbaga, halimbawa, matagal kang nabakante na hindi ka nagtrabaho. Basta ka sa bahay. So, ang nakikita ko dito is a call. Pwedeng may referral, pwedeng may opportunity uli na makabalik ka na sa trabaho. Okay? So, there is an opportunity indeed pagdating sa trabaho. Or kung nabakante ka ng matagal, meron kang something na dati mong ginagawa na itinigil mo. Pwedeng bumalik ka uli dun. Pwedeng ma-revive yun, manumbalik yun. Okay? Sorry. Tinamaan ko na naman yung camera ko. Some of you are about to be employed. Kung wala kayong trabaho. So, baka ito na yung big break na hinihintay mo. Yung oportunidad nga. Ito na yung phone call na magsasabi sa'yo na, okay, punta ka rito for interview or may bakante rito. Di ba? Submit ka ng resume mo. Okay, for some of you, this is an opportunity for promotion or appraisal. Yung tipong angat yung salary mo. Mag-iiba yung status mo eh. Yes, mag-iiba yung status mo sa buhay. This is a leveling up para sa akin. Or yung iba dito, mabibigyan ka ng role. This is a new role or responsibility para sa'yo. There is something about driving school. Baka yung iba sa inyo dito, ngayon pa lang kayo mag-aaral mag-drive. Or meron akong napipick up something about, ito na yung time para patakbuhin mo yung buhay mo, imaniobra mo. Ikaw ang mag-take charge tungkol dito. Kung nawalan ka ng motivation, ng direction lately, this is an indication na you are stepping into your own power, reclaiming your power, reclaiming control of the situation, not the other way around. Okay? This is you stepping up. This is you owning responsibility. Okay? Accountability pagdating dito sa matter na tinutukoy. With the High Priestess reversed, something here is about to be revealed. A period ng pananahimik mo is matatapos na. No? Finally, you are being bold and brave to speak up kung matagal kang nanahimik, kung matagal kang na-silence. Finally, you are breaking the silence. Magsasalita ka na. Hindi ka na kikimi. Okay? This is also a sign ng pagsasabi ng totoo na may nalalaman ka. Confessing or paano ba to? Parang testimonya. Halimbawa, di ba, parang sa mga may kaso. Parang, yun, tetestigo ka. Kasi alam mo, nasaksihan mo yung totoo. And you will no longer, keep it to yourself. Magsasalita ka na, whether basta, kung saan man patungkol yan. Okay? Breaking the silence. So, ito na nga yun. Kung may nang ghost sa'yo, may babalik. Kung merong
period ng nahirapan ka ay matatapos na yung period na yun ng kakapusan, pagiging alone. You will no longer feel na ikaw ay kawawang kawawa. Yun yung napifeel ko rito. Okay? With the fish card, wow, this is an assurance na may abundance at money coming in, no? So sabi ko nga yung period ng problema mo sa pera ay matatapos na. Ito na yung sagot. Yung iba dito may magandang sign pagdating sa kung may kausap ka, ka-transact ka sa negosyo, client, no, may kausap ka, successful yung magiging partnership ninyo, successful yung transaction, oo, meron mapagbebentahan, may kikitain. Sabi ko nga may increase sabi ko nga may appraisal sa sweldo di ba? Ayan. At merong ditong energy ng person. This is your significant other for sure. Disregard nyo na lang kahit na anong gender yan. It could be asawa mo, jowa mo, special someone mo. Yun. Ito na yung mga challenging cards mo, tatlo. Okay. So, meron talagang mga tao dito na magkakaroon ng conflict, di ba? Sabi ko, may mga hindi ka makakasundo. Possible na may mga makadebate ka rito, makasagutan. Meron ditong something na parang torture para sa'yo na parang kang pinaparusahan, pinapahirapan dito. Whether yung circumstances, yung situation, or yung tao mismo yung gumagawa sa'yo para kang pinapunish nitong tao na to. Gusto niya mahirapan ka or vice versa. Gusto mo mahirapan siya. Hindi ko alam bahala na po kayong identify kung ikaw ba yung ginaganyan o ikaw yung gumagawa niyan. Okay? Iba sa inyo dito, this is physical pain. Baka may mga pananakit sa katawan, no? O baka napagod kayo, sobrang physical. Oo. Pwedeng may mga iniinda sa katawan. And itong mga iniinda ninyo is parusa para sa inyo. Kasi hirap-hirap nga naman nun. Halimbawa, may pilay ka or may masakit sa'yo. Diba, hindi ka makapagtrabaho ng maayos, limitado yung kilos mo, parang may ganyan. Some kind of pain in the ass para sa'yo. Okay? Meron kang malalaking obstacles na kakaharapin this week. Ayan, may mountain. Oo, naku, may malaking balakid. Merong kontrabida dito. May epal. Kung hindi man ito mga bagay o situation, pwedeng tao talaga. Sabihin na natin na may delays din. May binabanggit dito about delay. Basta this is a major challenge na kakaharapin mo this week. Tao man tong makakalaban mo rito o situation. Meron ditong taong napakatigas ng puso nito, napakatigas ng ulo. Hindi siya mag-give way. Hindi mag-a-adjust. Okay? Or hindi mo mapapalambot itong person na to. Matigas ang puso, matigas ang ulo. At may snake. This is deception, kalaban. Ayan na naman. Meron talaga energy ka ng kalaban dito. Mountain tsaka sa snake sinasabi. Merong hindi rin mapagkakatiwalaan dito. Baka backstabber.
or meron ditong someone na plastic or niloloko ka. Iba yung pakita sa'yo. Pag nakaharap ka, pag nakatalikod ka, iba. Merong person din na pwedeng ipapahamak ka. Or sulsol, alam mo yun? Sulsol para mapaaway ka. O basta, hindi maganda yung intention niya eh. A person who will deceive you or manipulate you or take advantage of you or tutuklawin ka ng parang ahas, tatraidorin ka, ano? Ayan. When it comes naman to your love life, ay, nako, may mga addiction tong tao na to. May mga bad habits ito. At pwedeng yan yung problema mo sa kanya. Oh, yung iba dito, you're dealing with the person who is pasaway. May mga bad habits. Okay. Oh. So, there's this person who is obsessed sa'yo, Capricorn. Kahit nahiwalay na kayo, o ito ha, hindi to siguro lahat makakarelate. Pwedeng ex mo na to, past person, kaya lang, at ang naging issue ninyo, bakit mo to hiniwalayan is because may mga bisyo siya. Basta may mga hindi magandang gawain to. Unhealthy or toxic yung person na to at saka yung connection ninyo. And meron siyang matinding obsession pa rin sa'yo. This person wants to connect to you. Again, Capricorn. Gusto niya uling magkaroon ng access sa'yo. Gusto niya uling mabuksan yung pinaka gate or portal sa'yo para magkaroon uli siya ng opportunity or access sa'yo. This person, gusto niya makipagkita, gusto niya makipag-usap sa'yo. Probably, ang strategy niya, kunwari, magsisimula kayo as friends, tatry ka niyang kaibiganin uli. Basta makalapit lang siya sa'yo. Ayan o. Gusto niya na maging together again kayo eh. Gusto niya patawarin mo siya or tanggapin mo uli siya. Tatry ka niya uli i-win back. Tatry ka niya uling paibigin. Pero for you already ended this. Pinutol mo na yung pattern. Ayaw mo na eh. Ayaw mo na. Oo. Yung iba dito, kung hindi yun yung kaso ninyo, yung iba ay ghost nga kayo like yung binabanggit ko. Merong abandonment dito eh. O, bigla na lang maglalaho tong person na to, de-detach sa'yo, ikakat yung connection ninyo. Okay? So, yan yung mga na-pick up yung energies, Capricorn. Don't forget to leave a like and comment yan sa baba. Pa-share na rin at malaking tulong po yun. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.